Hi everyone! Happy Friday! Hapon na ngayon, it's almost 6 p.m. So magluluto ako ng sinigang para sa aming dinner. Pero konti lang, sinigang na hipon. First time ko gagawin to and hopefully is maging successful siya. Si Mr. pumasok na ngayon sa work. Actually, no Wednesday pa pala siya umalis. Kami lang ulit dito ni Zila. Wala akong ibang sahod kundi string beans. Wala na naman kasi yung parang available. Itong sinigang sa bayabas ang gagamitin ko dahil ito lang naman yung available na sinigang mix na meron ako. Gusto ko sana yung tamarind soup base na kaso wala. Mabilis lang kumaluto kasi yung ginamit ko na shrimp is yung cooked na. Supposedly, nasisigang ako na pork. Kaya lang sabi ko mas mabilis pagka shrimp na lang. Kasi late na nga din. Ibaba mo na tayo guys sa aking vlog. Pero nakalimutan ko na ilagay sa dryer. Para bukas pwede ko na siya kulay. Para din sa pagbubuntis ko kay Zira. Mas ako ngayon, mas energetic. Nagpapasalamat ko kasi dahil sa kanilang madalas na pinisita sa bahay. Hindi na ulit. Sinigang natin. Hindi ko pwede na to. Ready na siya kasi ngayon ko na But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Parang may timpla na din talaga sa salt, kung ano-ano pang seasoning. Busy yung araw ko ngayon mga sisis and friends. And puntik ko pang makalimutan tong aking trabaho. Kasi meron akong specific time na kailangan mag-post dito sa mga Instagram accounts na hinahandle ko. And first na posting ko is between 1 p.m. to 3 p.m. Eastern Standard Time. And then yung second posting should be between 5 p.m. to 7 p.m. Eastern Standard Time. 6:42 p.m. na. So, kailangan kong mag-post sa mga accounts na ito. And then, yung ibang mga task ko bilang isang social media manager, ano na yun, depende na sa akin. Hindi na siya hindi na specific yung time. So, yung specific lang is yung when I post something, yung mga reels. Tapos, nakapag-vlog din ako kanina about sa cost of living dito sa United States, ang aming monthly expenses dito sa Connecticut. Pero mas una ko yung mapopost kesa dito sa video na to.
Naka 2 vlogs tayo for today. Mag-baby time to eat. Yeah. Yeah. Time to eat. Time to eat na. So ito yung pagkain ni Zeta. Rice, sinabawan ko lang ng sinigang kasi hindi naman ito kumakain ng hipon. And ayaw niya din yung string beans and avocado. Hindi ko na siya pinapagamit ng utensils kasi hindi rin naman niya talagang ginagamit. Hands na lang. Time to eat. It's time to eat na. What's your ulam? Sinigang. Sabaw ng sinigang. Avocado. Itong mga kalat dito, mamaya ko nang liligpitin pagka napaligo ako na si Zeta. Dalawang beses po si Zeta na 2 times siya naliligo. Kasi sa umaga and then bago matulog. Sanay naman na siya and full blast naman yung heater doon sa aming bathroom kahit na winter kaya hindi naman siya nalalamigan. Tsaka mabilisan lang pagka night time. Mas masarap kasi yung tulog niya pagka naliligo siya sa gabi. Kain tayo guys, sinigang na hipon. Ayan. Hindi ko pa ipakita sa inyo. Pagkatapos namin kumain, papaliguan ko to si Zeta. And then diligpitin ko na itong mga kalat dito. So marami pa rin akong gagawin. So super busy ako ngayong araw na to. Kalimutan ko na muntik ko na talaga makalimutan yung trabaho ko. Is it yummy? Yummy? Ang lungkot talaga ng bahay pagka kaming dalawa lang ni Zeta. Pag wala si Mister. May nagsabi na pagka daw natuto na ako mag-drive, tapos may mga nakilala na akong mga friends dito sa Connecticut, hindi na daw ako malulungkot. Pero para sa akin ha, hindi ako nalulungkot dahil wala akong friends dito kasi personally, hindi ako yung tipo ng tao na mahilig sa friends. Ano ba? Introvert kasi ako. So, mas prefer ko talaga yung tahimik lang, yung mag-isa lang. Akin, makakasurvive talaga ako nung wala akong friend dito as long as andito yung mister ko, andito si Zeta. And ako, kaya ako naku-homesick kasi nga, namimiss ko yung family ko. And I think maiintindihan niyo ng mga introvert na kagaya ko. I find peace and relaxation pagka mag-isa lang ako and konti lang yung circle ko. I have friends pero konti lang din sa Philippines. And sa akin okay na yon. Kung madagdagan, edi okay. Kung hindi, okay lang din. Basta yung importante sa akin ngayon is kumpleto yung family namin and nalulungkot talaga ako pagka wala si Mr. dito. Parang hindi pa rin ako masanay. Iba kasi pagka andito siya. Zeta rin sobrang saya niya pagka andito yung dadaan niya. Lagi niya binibigay yung mga books niya kasi gusto niya yung dadaan niya. Babasahan siya ng mga libro. Tapos na akong kumain, ligpitin ko na to habang si Zeta hindi pa naman siya tapos kumain.
find myself Bukas ko natitiklopin yung mga natayong to the laundry. last 10. Kasi late Ran na. away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Baby, go brush your teeth. Habang si Zeta ay ando naglalaro pa sa kanyang bathtub, na skincare na rin ako. So ito yung facial wash na ginagamit ko. Native facial care. Lahat naman ito is approved ng aking doktor. Since ako nga ay pregnant. Kapag facial cleanser na ako, makikita niyo dyan pa rin yung aking mga pimples. Pero hindi na siya ganun ka fresh. Ayan, meron pa rin dyan. Pero hinahayaan ko na lang siya. Yung toner ko ito, dito siya. Hindi ako gumagamit ng cotton pads. Hands lang. Mabilis ang skincare lang. Itong True Skin na vitamin C. May baby ka talaga, kailangan mabilisan. One pink water cream. Hyaluronic acid ito, which is safe naman din sa mga pregnant women. Savings! Then, gumagamit ako ng guasha. Pang dip top siya para daw mas ma-absorb ng skin yung mga cream and mga skincare na ginagamit. Gumagamit na ako ng guasha dito sa Philippines. Kaya lang siyempre mas may time ako na mag-massage ng face. The last one is itong Nivea cream. So sabi nila yung pag-apply daw ng skincare is from product na may thinnest consistency to the thickest. Guasha ulit. Make sure na paggagamit kayo ng guasha is merong moisturizing product sa skin ninyo para hindi ma-damage ang skin. Dapat ano siya, may oil or smooth. Nag-glide siya dapat. Kasi ano, may mga ano na, sign of aging. Nagsasag na siya and then may mga natawag dito, wrinkles, mga fine lines. Dahil nga tayo ay hindi na bumabata. Ayan, tapos hugasan ko tong aking guasha. Mas advisable nila na ilagay daw sa fridge para malamig. Pero hindi ko na nilalagay sa fridge dahil winter naman.